Yo, it's good. It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today, man, we're gonna react to another SB19 interview. Man, this is from Mix Global. Title is What does SB19 do to make themselves feel better when life gets tough? This is Mix #Mix headliner. And man, there's a lot of interviews. Ang dami lang interview, lalo na yung mga lumang interview. Sobrang dami. Just realize, no? Simula nung pinanood natin yung interview nila sa K-Street TV. Again, I feel like yung algo ko sa YouTube is nire-recommend na yung mga like past interview nila. And I mean, pinili kong panoorin to kasi this one actually got my attention, or curious ako kasi again, the title is what does SB19 do to make themselves feel better when life gets tough? So, yeah, without no further ado, let's get it. Let's go. Get in the zone, break. Break. Javier, SB19. and we are your mix headliner for the month of May. SB19 answers all the different what's in their life. I guess this is pagtatag era now because of what. Meron tayo ditong tinatawag na what segment. So, pag sinabing what, syempre connected siya sa single na what. So, kung hindi nyo pa siya napapanood, ipa-plug ko na rin. Panoorin nyo ang aming official music video and ang aming music na what sa Spotify at syempre marami pang iba. Pero ayan, sa segment na what, syempre meron tayong mga tanong na related sa question na what. When life gets tough, what do you do to make yourself feel better? Kasi parang minsan, parang may times na malulunod ka. Parang hindi mo alam yung gagawin mo. Kasan ka magsisimula. Nanonood ako ng movie. Isang movie. Yung inspiring movie na pwede kong kapulutan ng aral para ma-motivate yung sarili ko. Tapos makikinig lang ng music, ganun. Ako, batak na ako dito eh. Ganun naman ako lagi. Parang ever since naman, tinatry ko talaga kumuha ng motivation every day. Siyempre may mga pagdadaan. Alam mo, napaka-effective niyan. Totoo lang. No, depende sa kung saan ka mas madaling na motivate or yun sa mga bagay na ginagawa mo. Like, for example, for me, like, pag nag-workout, di ba? Kasi minsan naabuti ka ng tamad, di ba? Natamad kasi ako, tomorrow na lang, ganyan na lang. Pero, instead na ganun yung isipin mo na pag tinatamad ka, try to watch like videos na ma-hype ka, like about gym or about working out na interesado ka. Hindi mo mapapansin na hype ka na parang gusto mo na siyang gawin, di ba? Bila tayo magbe-breakdown eh. Papahinga ako pag gano'n, ginagawa ko talaga, nakikinig ako ng mga, inspirational na parang speakers, ganyan, sa mga kung ano-anong videos na nag-browse lang ako. Kain ako ng Yung mga chocolate, ganun tsaka bagay, matutulog. parang, Tapos, I feel like hindi effective sa akin yung mga ganun, yung mga inspirational speaker. Minsan nakakatuwa yung mga pointers sila pag nakakarinig ako ng mga ganun. Pero I feel like di siya sobrang effective para sa akin. pagising ko, I mean, pag medyo okay iba na naman ako, tayo ng balik ulit talaga. sa trabaho or kung anong ginagawa ko. Ako, dalawang bagay. Kakausap ako ng close friend para ikikwento ko sa kanila yung problema. Tapos, syempre, magbibigay sa Yeah, ng mga friends. payo, ganyan. Or talagang minsan ayokong kumausap na ibang tao. Nanonood ako ng mga Grabe, nakakaiyak ganda na ni palabas. Justin dito eh. May nakontak na ba sa inyo si Ja? Ha? Wala pa, no? Ibig sabihin, walang close Yeah, friends sa atin. wala siyang close friend. Ako pagka ganun, parang me time lang din, ganun. Nanonood ng movie, nakikinig ng song, naglalaro ng mga mobile games, yun lang. Lately kasi yun yung ginagawa ko. Ayun, kumakausap din ng mga close friends. Halimbawa, may problem ka sa work. Ang kakausapin ko, yung mga hindi related Hindi related sa work. Pinapagod ko yung sarili ko sa Watch na anime. gawa ng mga bagay na Alam ko sa labada. Binababad. pinababad ko yung sarili. Binababad sa nga gawa daw ng- kasi. For example, sa ngayon gumagawa ko ng beats tapos Ooh. gumagawa rin ako ng kanta. So pag natapos mo yung kanta, parang napaka-fulfilling. Parang sarap sa pakiramdam na matapos mo yung isang kanta na. Kaya yun yung sa ngayon, yun yung nakapagpagaan ng pakiramdam. Or you make yourself busy para maano. What do you do to maintain the bond you have? Kasi lagi naman kami magkakasama. Lagi kaming gumagawa ng contents. So, lagi rin kaming nagkikita-kita sa face-to-face. Pero hindi namin madalas na chat-chat yung isa-isa. Siguro dahil, ayun nga, kumbaga,
eto na yung trabaho natin, nagkikita-kita Oo, tayo. tapos Pag meron magka-chat pa time ba tayo kayo? sa sarili natin, yun na lang yung naiisip natin. Totoo naman no? Totoo naman. I mean, close sila, magkakaibigan sila, magkakapatid ang turingan nila. But, ayun kasi yung mahirap dun magkakasama din sila sa trabaho, sa ginagawa nila. So, of course, pag may personal, pag may me time sila, me time talaga or family time. Kasi, I feel like sa panahon ngayon, noon hanggang ngayon, parang mas marami ata yung time na magkakasama silang 5 kaysa pamilya or sa mga personal friends nila. 'Di ba? So, of course, syempre pag may free times na di sila magkakasama or nag-work, maintindihan, kahit ako no? Kahit ako, kahit gaano tayo ka-close, pero magkasama tayo sa trabaho, araw tayo nagkikita. Pahinga muna tayo, pahinga muna tayo. Magkikita rin tayo sa what? Like, tomorrow, the next day, di ba? Pero minsan, pag may nakitang joke, magsisend Ganon. group chat, mga ganon. Dapat O kaya may same, idea diba? Pero, naisip. pero not exactly like a conversation, like an actual chat. Sa group chat. Yun lang. Napansin ko nga na parang magkakaiba rin tayo ng mundo. And it's normal naman for everyone. Siguro, Iba-ibang ganun hobby. talaga. Close naman kami, pero syempre may mga kanya-kanya tayong sari-sariling environment din. Personally, I have different friends din na parang, alam mo yun, nakakausap ko din. Bukod sa inyo, syempre, mas nagko-communicate kami parang kaysa sa atin madali. Parang during pandemic, gano'n. Pero at the same time, ayun, pag may mga kalokohan, syempre nag-uusap tayo. Ganyan. Tsaka ano pa, yung isa pang bagay dun is yung, katulad nung kay Josh, di ba, may kasi sa gaming or sa mga gatong bagay. Maybe, a few of the SB19 members hindi mahilig sa ganun. So, ibig sabihin, hindi makakapagkwentuhan, paano sabihin to? Ng mga pagtagalog, hindi siya makakapagkwento tungkol sa mga bagay na yon kaya gusto niya, no, sa mga ka-member niya sa SB19. It doesn't mean na hindi na sila close. Pero again, may mga bagay kasi na hindi mo naman, kasi sa bahay nyo, di ba? Mahal na mahal mo yung nanay mo. Pero hindi naman lahat pwede mong ikwento sa nanay mo. Like, pwede mo siyang sabihin, pero hindi mo siya pwedeng ikwento na mag-enjoy kayo mag-usap tungkol sa bagay na yun, right? Gets ko yung sinabi ni Stel kanina na parang sa strangers madalas yung hindi related dito sa field na to. Ganun. Kasi parang mas madali mo maikwento sa kanila kasi alam mong makikinig lang sila. Ah. Pero pag tayo, ang dami masasabi, di ba? Kasi alam natin yung Isa't isa. familiar tayo sa ginagawa natin. Before pandemic, ang ginagawa natin, lagi tayong nag-uusap. Parang every week halos nag-iiyakan tayo ganyan. Pero ngayon, since hindi, parang nasa kanya-kanyang bahay kami. More on social media rin talaga yung naging daan para makapag-communicate madalas. Yung work na rin mismo, yun na yung mismong bond Total na pag-usapan naman na rin yun, yung bond. Kasi matagal na kami magkakasama. So, ilang years na rin kaming sanay sa isa't isa, sa mga pagmumukha namin. So, kahit maghiwa-hiwalay kami, parang okay lang naman kahit hindi kami laging nag-uusap. Pag magkakalayo kami, yun talaga yung time para enjoyin yung time namin mag-isa. Parang automatic na yun kasi lagi naman kami nagkikita sa work. Kaya yun na yung bond namin talaga. Tsaka doon mo nalaman pag strong, di ba? Kumbaga kahit di kayo nag-uusap, di kayo nagkikita, pero pag nagkita kayo, Kaibigan hindi pa rin kayo mag-uusap. Hindi ganun lang. Pero same pa. God damn. First, pinaka-importante talaga para ma-maintain yung bond talaga. Communication, yun talaga. Communication, kahit simpleng, kumusta ka dyan, kumusta, kahit Yun, no? yan. Tapos, if ever man may samaan ng loob, kailangan lang kasi syempre sa amin, di talaga may iwasan na may ganun mangyari, di ba? Since tinuturing namin sa isa na parang kapatid. Ayun, kailangan mo lang makinig Totoo, sa kung no? ano yung dinadamdam ng isa. Tapos lang, intindihin. Yun. I feel like hindi magiging solid yung pagkasama ng isang tao o dalawang tao or isang grupo kung hindi kayo mag-aaway. Para kasi doon natetest yung pagsasama. Kumbaga. Patience. Tapos, palawakin yung isip. Hanggat nandyan si James, may bond. Ayun lang po. Yes. Nice. What is your ultimate goal as an artist? Marami tayong World goal domination. actually. Parang World isa doon domination makilala internationally para matulungan kung ano yung meron sa Philippines, kung ano yung pwede natin maitulong. Feeling ko naman hindi kasi natatapos ang goal Sa totoo lang Totoo. Para sa akin, kahit maabot mo yun, Parang I feel like dapat hindi ka nakokontento na lang lagi sa kung ano yung meron ka. Parang hindi naman sobrang greed, no? Iba naman yun. Parang just aim higher, Aim higher. Kung hindi mo man siya maabot, at least hindi mas mababa yung maabot mo. Kasi parang, for example, if you're aiming to be the
top 1, sobrang grind mo, naabot mo is top 3, di ba? And hindi ka talaga umabot ng top 1, pero at least nakabot ka ng top 3, di ba? Instead dun sa parang mag-settle ka na lang na, okay, pang top 10 na ako, at least top 10, di ba? Top 10, okay na yan, masaya na ako, di ba? So, yun, aim higher, kung di mo maabot, at least, parang above sa, like, parang standard yung naabot mo kasi, you're aiming much higher than the standard level. Parang gano'n, kumbaga, hindi naman greed, pero since andun ka na lang din naman, like, give your all, man. Like, for example, sa trabaho, di ba? If you wanna, be promoted, if you want to have, higher incentive, since pumapasok ka lang din naman araw-araw, ba't hindi mo na lang trabahuin talaga, right? Kaysa maglugaw ka sa trabaho, no? Malilit na yung sahod mo, hindi ka pa po-promote, ang masama doon, papasok ka pa rin, di ba? Why not? Trabahuin mo yung trabaho mo talaga, di ba? Same sa pagiging artist, di ba? Artist ka na lang din naman, andyan ka na, man. Kilala ka na, okay na lang ba sa'yo na kilala ka lang? Dahil sa isang kanta, one hit wonder lang, gano'n. Di ba? Andyan ka na eh. Di ba? Trabahuin mo na. At least, kung hindi ka man, at least satisfied ka, kumbaga. I'm yapping too much again. Ako ulit ng Sorry. panibago eh. We have our different goals talaga na parang yun na mention natin na gusto natin makatulong sa economy ng Philippines, makilala yung mga artists dito. Yun pa, Sobrang alam dating niyo, goal pala talaga nila yan. makapag-ambag talaga sa music industry. Pero feeling ko, yung ultimate goal, di namin masasabi basta-basta yun. Kasi habang mas nararating namin yung mga gusto namin, nagkakaroon ng panibago at parang nagbubukas pa yung mga bintana. Parang sabi mo nga, nanganganak ulit. Kuwari, pagkatapos ng isang goal, manganganak ulit siya ng baby. Ng isang Kaya goal. pala sanggol. Oh, nice. Sanggol. Yun Nice. yung sinasabi ni Josh, di ba? Parang mas nagiging hungry kami. Pag may naabot kami ng new Oh, height. shit. Ngayon na-realize, sobrang vocal ni Ken dito, sa interview na to. Parang mas gusto pa namin Sobrang opposite doon sa interview natin sa K-Street TV. Parang buong interview parang di siya nagsalita doon. No? taasan pala yung mga naabot namin. Parang nakakagutom nga din naman talaga kasi may mga taong nagiging proud sa'yo. So, mas pinagbubutihan mo pala. What's one thing you've always wanted to try or do in this lifetime? Ako, Oh. meron ako Okay, let's see kung yung mga gusto nilang gawin noon during this interview is nagawa nila ngayon. sagot dyan. Gusto kong makatira sa ibang planeta. Yung parang matry ko maging habit. What, Josh? What? I feel like yung gusto i-try or gustong gawin ni Josh is wala pang ibang nakakagawa, no? May mga ibang nakapunta na ng ibang planeta. No? I mean, hirap nga sabihin ng nakapunta eh, no? But yung titira pa, Yung habitable planet na may mga kung ano na, technology, gano'n. Tapos mag-try akong kung ano talaga. That's Maging far alien ahead sa in the Nice, future, May man. workable talaga. Tama. Ayan. Ako naman on a smaller scale nung kay Josh. Ako gusto ko lang mag-travel. Kasi ako, simula bata hanggang pagtanda, Cavite. I mean, nagawa niya na, di ba? Nagta-travel siya. Like, mayroon siyang motovlog series, no? Meron siyang Japan vlog series, no? Parang siya lang mag-isa. So, I guess masabi natin nagawa niya, no? Kung hindi Cavite, sa school lang ako. Ganyan. Cavite school. Hindi ako nakapunta ng mga Boracay, ganyan. Hindi ako nakapunta ng ibang lugar. So gusto ko ma-appreciate din yung parang, actually pag nagta-travel ka, masaya di ba? Parang yung road, pag sa road trip, parang yun palang masaya na. What if kasama mo pa yung mga friends mo tapos nasa isang lugar kayo na napakaganda? Yun yung gusto kong gawin. Simula nung bata pa talaga ako, iniyakan ko talaga kasi gusto ko Iniyakan? magkaroon ng skateboard kasi talaga. Kasi nung elementary ako, I never had one. Iniyakan ko talaga yan. Kaya ngayon, gusto kong bumili pero nagdadalawang isip ako kasi sobrang busy ko din. Gusto ko talaga mag-skate. Gusto ko mag-skate. Sobrang skateboard. Sige, yung pinaka na lang na gusto kong itry ngayon pero hindi talaga. Gusto mo talagang mapabilang sa isang theater musical play. As in talaga. As in, bagay, musical no? talaga. Bagay. Parang wala pa eh, no? Comment down below nga. Kung meron na. Parang, nung bata kasi ako, mahilig ako manood ng mga High School Musical, Camp Rock. Tapos nung growing up, nakanood ako ng mga, Huling El Bimbo, mga ganun. Tapos natutuwa ako kasi parang sa
performing kasi, singing, dancing, mas na-express ko yung sarili ko. Paano pa kaya kung may acting na kasama and may lines kang bibitawan? Totoo, Siguro mas man. ma-express Alam mo, mo yung bagay sarili si mo. Steph sa ganun, ha? Talaga yung gusto ko. Okay, Oo, move ngayon na tayo ko sa next na-realize, question. no? Dancing, Hindi ko singing. And Ako, ano, Ay, so, Justin pa pala. ano Oo is nga not pala. bad in acting, man. Ako po, parang similar din kay Paolo. Gusto ko rin mag-travel, pero mag-isa lang. Kasi lagi akong may kasama. Tsaka dependent akong tao. Oo, sabi yung itsura ni Pablo, parang may gusto na talagang sabihin eh. You know, may gusto na talaga siyang sabihin nung sinabi ni Justin na mag-isa lang daw eh. No? Kasi Oo, lagi oo, akong oo, may oo. kasama. Tsaka dependent akong tao. Oh, Hindi ko kaya kaya pala. mag-isa. Gusto nyo mag-travel pero mag-isa lang. Mag-isa Kaya pala. lang. Parang gusto ko pag masubukan. niyayaya. Kasi hindi ako... Ay, Walang sharing is blessing. Wala si ayun Justin. po, ayun lang po. Ang dami nilang input eh. Next. What's one thing you want to say or advise to your past self? Nice. Oh. Wowie. Good job. Wow. Actually, yan lang naman eh. Kasi as of right now, yung present us, parang okay naman yung tinatahak natin. And we held on before. Eh. Yeah, I Kumbaga, guess masabi na sa sarili na noon is good job, right? Kasi past self eh, di ba? Kasi kung ano yung mga noon nila is yung bumuo sa kanila ngayon. Like currently during this interview, right? And since nandito sa interview na to, nakapaglabas sila ng unang album and pagdatag-era na, pag-sibol era na to, no? First EP, you can say na even though marami silang nagawa ng siguro maling decision before, isa pa rin yung mga maling decision na yun na bumuo sa kanila para mapatuloy nila yung goal na to, di ba? talagang nag-push through tayo before. So, masasabi ko lang sa past self ko, you did a great job. Aha. Mahusay. Wowie. Nice. Ganun. Wow, Hindi ka nagkamali. Ako din. Yun din sasabihin ko, nice, good job. Kasi hindi ka rin sumuko. Parang hinintay mo talagang bumukas sa mga bintana. Hinintay mo talaga dumating yung biyaya. Kasi munti ka na sumuko pero naniwala ka sa sarili mo. Kaya, ayun, naniwala rin yung mga kasama Let's mo. go. Kaya bumalik sila. Ayun. Yaks. Hey. Bakit yaks? Yaks dapat eh, pero yaks nasabi ko. Baka yaks ka, ikaw nga unang bumalik. Masabi ko lang, galingan mo pa sa thesis mo. Kasi kaka-check ko lang kahapon ng mga gawa ko. Ang pangit. Kaya galingan mo pa. Bukod sa Pass mga is sinabi pass. nila na good job, great sa pagiging trainee, galingan mo sa school. Double meaning, pass is pass. Past, pero pass ka rin na naman. So, pass is pass. Ako same din naman na good job at ayun. Buti. Sabi na eh, di ba? nag-tiis Kasi ka. good job Yun. eh. Good job din. Same. Good. Hindi, good job pa din, pero... Same nga. Pero wait lang. Sabi ko, sana naging focus ka pa sa instruments. Ganun. Kasi dati mayroong resources, pero ang dami kong gustong matutunan. Alam mo yun, gusto ko neto, gusto ko Halo-halo matutunan na. piano, tapos next week gusto ko na mag-gitara. So parang babagal yung progress kasi hindi ako na-focus sa isang bagay. Tapos lilipat ulit ako. So yun yung Parang may ADHD yun yung eh, no? mayroon akong konting regrets. Meron pa siyang mga regrets, yung cartoons. Joke lang. Okay, may pahabol pa talaga eh. No? Alright, again, that is SB19 and their interview as a Mix headliner sa, of course, channel ng Mix. And sobrang sobrang again si Ken, sobrang vocal niya doon sa interview na yon. And sobrang nakakatawa makita yung insight nila about sa mga bagay na nagpapatibay sa kanila sa mga panahon na parang ayaw na nila, no? And also yung thoughts nila about yung pagsasama nila, like friendship and yung dynamic ng nilang lima, no? So I really enjoyed that, no? And yeah, I mean, if you guys want us to react to more of SB19 interviews or meron kayong suggestion, just comment down below, send the link, or if the link is mabubura ni YouTube kasi sometimes binubura ni YouTube ng automatically pag nag-send ka ng link. You can just maybe comment the title of the video. We can check that, and that is our reaction today. Hope you guys enjoyed that, and see you on the next one. Peace.